Ikaw ba ang tipo ng tao na mahilig magpaliban sa maraming bagay? Yan bang madalas mong sinasabi na, mamaya na, saka na, o bukas na lang? Welcome to the Gospel of Grace TV, the Soul Securing Ministry. James chapter 4 verse 13 to 14, Humayo na ngayon kayong mga nangagsasabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doon isang taon, at mangangalakal at magpapatubo, sapagkat di ninyo nalalaman ang mangyayari sa bukas. Pagkat ano ang inyong buhay? Ito'y parang isang singaw na sa sandaling panahon ay lilitaw at pagdakay napapawi. May mga bagay talaga na pwede namang ipagpaliban, pagkat di naman gaanong mahalaga. Ngunit, maraming mga bagay ang di natin dapat ipagpabukas. Isa na dito ang pagpapatawad. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, Maaari kayong magalit datapwat huwag kayong mga kasala. Huwag nang hayaang lumubog ang araw sa inyong galit, nibigyang daan man ng dyablo. Kapag pinapalipas mo kasi ang isang gabi bago ka magpapasyang magpatawad o makipag-ayos sa taong nakaalitan mo, ay marami pa ang pwedeng mangyari. Maaring udyukan pa kayo ng kaaway upang palalain ang sitwasyon. Tandaan po natin na mas mahimbing ang tulog ng taong marunong magpatawad. Pangalawa ay ang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating mga minamahal, pamilya man yan o mga kaibigan. Ang buhay ay minsan lamang, kaya't huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na ating maipadama ang ating pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Saka mo pa ba sasabihin sa kanila na mahal mo sila o kaya'y bigyan sila ng bulaklak kapag sila'y patay na? Yan ay wala ng kabuluhan. Maliwanag sa sinasabi ng Biblia na ang mapatay ay wala nang bahagi pa sa mga nangyayari sa daigdig. Ang kanilang pag-ibig maging ang kanilang mga hinanakit ay lumipas na. Kaya't kung maaari, ngayon mo na iparinig at ipakita sa kanila ang iyong pagmamahal. Pangatlo ay ang pagsisikap para sa mga pangarap. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong buong kalakasan, pagkat wala nang paggawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong paruroonan. Habang may sapat na panahon pa upang pagsikapang magawa ang mga nais gawin at maabot ang mga pangarap na nais marating, gawin mo na. Dahil pag ang buhay ay natapos na, hindi mo na matutupad pa ang mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Pang-apat at pinakamahalaga ay ang pagkamit ng kaligtasan. Madalas tayong nagpapaliban sa maraming bagay, ngunit pagdating sa usapang kaligtasan, huwag mo na itong ipagpabukas pa dahil ang buhay mo ay maaaring magwawakas bigla at magdudusa ang iyong kaluluwa. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tanggapin mo na ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Siya ay nagpapako at namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bayaran ating mga kasalanan. Ngayon na ang panahon upang isuko mo na ng buo ang buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. God bless.